Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po dito po sa ating special episode dito po sa ating Facts First podcast. We're recording this episode today, August 22. Medyo umaga po tayo nagre-record ngayon dahil ito lang po yung slot na available po between myself and our special guest for today. Pag-uusapan po natin yung mainit na pagdinig sa budget po ng Office of the Vice President kahapon diyan po sa House of Representatives kung saan kitang-kita niyo naman po very combative po yung Vice President. Hindi sinasagot yung mga tanong, especially yung mga tanong pagdating po rin sa confidential fund na 125 million na ginasta ng kanyang opisina ng 2022. At of course, marami po mga kongresista ang sinikap na magtanong. Marami sa kanilang na-disappoint. Isa po sa kanila yung makakausap natin ngayong gabi, ngayong araw na ito, who I thought put some real perspective doon po sa importansya ng ginagawa ng ating mga kongresista kaugnay po rin sa hinihinging 2 billion peso budget ng Office of the Vice President para po sa susunod na taon. Okay? I'd like to welcome to our program si Manila Congressman Benny Abante. Magandang araw, Congressman, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Maulan na araw, Christian. Salamat sa inyo. Pasensya na po, alam ko nagbabiyahe kayo, pero importante po yung pag-uusapan natin. Kumusta? Nakapagpahinga na ba kayo? Dahil mainit po yung discussion kahapon diyan po sa House. Well, nakapagpahinga naman. Yes, sir. Ano po bang tingin niyo rin sa naging behavior ng Vice President nung humarap po sa komite ng appropriations kahapon po? Well, sa akin, she's kind of arrogant, no? Because for so many hours, she answered all the questions with the same answer. So, hindi ba ko yung tanong ko sa kanya? And she still refused to answer that. Napaka-simpleng tanong that only requires a simple answer like yes or no. Why do you think naging ganun yung behavior ng Vice President kahapon? Kasi I simula think pa lang she combative na siya eh. I think she was pissed off. Talagang nainis siya ron sa mga tanong. Halatang-halata naman sa kanyang itsura na talagang parang inis na inis siya, no? Kaya nga, binanggit ko sa kanya na hindi ako nagagalit sa iyo. Kahit na ikaw ay naiinis kanina pa. Talagang halatang-halata mo na hindi niya gusto ang mga katanungan binibigay sa kanya. You know? Pero yun nga, anong tingin niyo po, matagal na kayo dyan sa Kongreso, no? Was this the first time that you encountered something like this? Kung saan yung isang tagapamuno ng isang ahensya na nagre-request ng budget sa Kongreso na kinatawan ng mga tao, naging ganun po yung asal. Yeah, it's my first time actually. I've been in Congress since 2004. It's my first time na ginaganon kami, no? Kaya tinanong ko siya kung meron kaming karapatan mag-scrutinize. Ayaw niyang sagutin ng mahusay. Buti nga, naging very, ko pa ako sa kanya, naging very kind and quite candid, no? Pero hindi ko naman siya parang hindi nirespeto bilang Vice President. Pero para bang nakita ko na hindi niya nirespeto ng Kongreso. Hindi niya kinikilala na kami talaga ang dapat na mag-scrutinize ng budget at mag-approve ng kanyang budget. I do not know why, no? If she thinks that pinupolitika siya ng iba, o sabihin natin, okay? Ako hindi ko siya pinupolitika eh. I'm just asking a very, very simple question to her, no? Ang taong bayan nanonood eh. Hindi politika ito, kundi this is the mandate of Congress na ayaw niyang sagutin. Oo. Ano po sa tingin niyo, Congressman, yung kumbaga, what did it reveal about the Vice President? Itong kanyang pagsagot kahapon. What did it say about the Well, Vice President? ang nag-reveal sa kanya is that everything that is being done by Congress is trying to put Duterte's out. Diba? Ang ibig sabihin nun it's nothing but politics. Wag nang iisipin yung ganung bagay, no. Whether it be sa kanyang pananaw
politics yan o ano pa mang reason yan, ang karapatan niya sagutin ng mahusay ang mga katanungan ng mga kongresista sapagkat karapatan din namin yun. Minsan Nandun ba lang kayo? mangyayari yun sa kanya eh. Pagkatapos na ma-approve ang kanyang budget, tapos na eh. No? Ano lang yan eh. That's 1 day or 2 days. After that, it's all over. Yun nga nakakagulat din kahit sinong reasonable person naman na nanonood, talagang magugulat. Tsaka, kumbaga, nakaka-insulto for congressmen no? Yun nangyari. Paano pala, no? Kasi I think nung pumasok kayo, you were not there at the start, tama po ba? When she delivered her No, opening statements and I wasn't there presentation. at the start. I was there in the midst of it, and then later on umalis ako dahil meron ako susunod na ako yung sponsor ng budget ng ombudsman eh. So I talk with as ombudsman Martires first and his deputy, and afterwards, pero nanonood kami ng hearing, no. And afterwards I came down because it was my time to ask questions. Isa Paano? nga lang ang question ko, Christian eh. Kung, Isa lang eh. yeah, sir. Pero how did you catch yung mga binanggit niya? And what specifically ticked you off? Well, what ticked me off is this, no. For hours since the very beginning of the briefing, she has been answering the same kind of answer, no. And she is trying to evade the question actually, no. Kasi siyempre, palagi niyang binabanggit na I will only be answering the budget for 2025, no? Palagi niya ang sinasabi niya, whatever the questions might be. Very clear naman ang question. At sasagutin lang niya, sinasabi niya na only COA can answer that and I would have no, and you don't have any authority over me to answer those questions because it's in the court, it's in COA, ganun mga bagay ba. I was just very quiet about it until such time na ako na, and I asked the question that should be asked actually. Oo. Na talaga bang naniniwala ba siya na that Congress has the right to scrutinize the budget? And still, she refused to answer. And that is what really ticked me off. No? Akala niya, siguro, matatapos na yung katanungan ko. So, katulad na ginagawa niya, talagang paulit-ulit ko siya tungkol yan hanggat sagutin niya ako. Nung minomonitor niyo yung mga sinasabi ni Vice President, tsaka siguro nung nandun na kayo mismo sa hall nung pagdinig, nakakatinginan ba kayo ng ibang mga kongresista? Kasi iba yung action no? Hindi ba naiwasan yung gano'n nakakatinginan? Bakit ganito yung asal nitong ating panauhin? Yes, in fact, alam mo, sa totoo lang, nakaka-insulto, no? Para bang sa aking pananaw, Vice President ako, Congressman lang kayo. Ganun ba? And something that she should realize na meron kaming sarili-sariling mandato according to the Constitution. Bakit kaya sa tingin niyo umabot sa ganito yung parang pakikitungo ng Vice President sa mga kongresista? Well, Malinaw naman kasi yan, di ba? May separation of powers pero co-equal bodies kayo. That's right. And every congressman has the right to question whether it be a fund that happened in 2022. Karapatan pa rin ng congressman tanungin siya kung ano nangyari, kung anong ginawa. Yun lang yun naman eh. And afterwards, we proceed to talk about the budget, no, that she has for 2025. Pero kinakailangan sagutin niya muna kung anong nangyari doon sa binigay sa kanya ng Kongreso the last time. Dun sa kasi isa rin sa mga telling points dun sa kanyang behavior ay yung parang binanggit na rin naman ito ni Congresswoman Franz Castro. But parang siya yung naging nagpe-preside doon sa pagdinig. Honestly, I thought she was trying to dictate on congressmen. At one point, di ba, gusto pa niyang patanggal si Congresswoman Stella Kimbo bilang yung presiding officer nung pagdinig na yun. Anong tingin niyo ron? Kasi veterano na kayo dyan sa house, no? Yung ganon, medyo kakaiba yun Well, alam mo, kung andun lang ako the whole time, I could have already, alam mo, ang iniisip ko kasi ganito is Christian eh. If I make a motion to hold her in contempt,
Gusto niya yun eh. She's waiting for that eh. Oo. Para maawa ang tao sa kanya eh. Yun ang gusto niya mangyari na i-contempt siya ng Kongreso, ikulong siya ng 1 o 2 araw para makita na, kita mo, pinipersecute na si Vice President. And I've been saying that all the while, no? That two things, no? That she would like to feel like she's being persecuted. And number two, she believed that all of the questions were scripted. Binanggit niya yun nung huli. Yeah. Oo. Hindi ko na nga lang sinabi eh. Well, my question to you is not scripted. O, tula nakakata naman niya eh. Pero yun ang kanyang inaano. Pangatlo, ang inaano niya, ibinanggit niya eh, na even if I will be held in contempt, no? Yun ang gusto niya mangyari actually. Oo. So, yun ang palagay ko sa mga nangyaring ganyan. Mukhang she was trying to bait congressmen. Bitag para pag kinontempt yung kawawa ng mga tao. Tsaka mukha bang kaugnay din dun yung the fact na mag-isa siya nakaupo sa harap ng mga kongresista at binanggit din niya, 'di ba? Sinabi niya, mag-isa lang ako rito, marami kayo diyan, no? You think that was part of the plan? Well, palagay ko, I mean, if she said that somebody told her that the plan of the committee is actually scripted. So she made her own plan. Oo, kaya sinabi din niya na kaya ako na lang mag-isa nagpunta dito. Gusto ko ang itanong sa kanya eh, oo nga, ikaw mag-isa, pero ilan ang security mo sa labas? Tsaka mag-isa siya pero parang siya yung pinaka-nambuli sa mga congressmen no? Pasensya na po pero yun ang naging tingin ko eh. Mag-isa siya pero mukhang siya yung nakapambuli sa inyong lahat eh. Parang Oo, ganun yung totoo dating. Mm-mm. Oo. Yun nga eh. Pero I think we should go back to the main point, 'di ba? Na karapatan ng bawat kongresista na magtanong doon sa budget ng Vice President na hinihingi pati ron po sa mga nakaraang budget na kanyang ginesta, 'di ba? Kasi siguro para mas diinan pa po para sa mga viewers natin. Bakit ba importante yung tinatawag na power of the purse na yan? Tsaka yung Yes. pagbusisi sa budget ng mga opisina. Yes. Well, I think now that Congress ought to insist the mandate given to the House of Representatives, no, the power of the purse. No? Kasi may mga ahensya tulad ng Vice President, she thinks that she could be able to just bully us or answer anything that she wants to answer. Samantalang dapat yan, mag-humble down siya. Sagutin niya ang Kongreso tungkol sa budget. Hindi naman namin tinatanong kung ano ang kanyang nais, kung ano ang kanyang gustong gawin, kung sino siya. Ang tinatanong namin sa kanya, ano ang ginawa mo sa budget na binigay sa iyo noong 2022, 2023, 2024, and then afterwards, let's talk about the new budget. Mm. Okay. I-connect din natin yung sabi nyo nga kanina, mukhang ang plano ng Vice President ay, kumbaga, urutin yung mga kongresista para i-contempt siya, tapos para maawa sa kanya yung publiko. I remember nung kanyang opening statement, binanggit po niya yung sari-sari mga issues, pati yung impeachment. Again, that was very unusual, no, for Oh, a head of agency. that should not even be mentioned in a budget briefing. Oo. Anong tingin nyo? Bakit ganun? Bakit siya yung nagbanggit nun? Well, I think ano na siya yung pang in her own mind, inaapi na siya in her own mind. Almost all of the congressmen, except about 3 or 4 of them, are actually doing everything they can to favor the present administration or yung bang ito ang gusto ng BBM. Oo. Hindi ko nga nakakausap si BBM diyan eh. Oo. Yun Hindi nga ko nga nakausap yung Speaker of the House. Oo. When I asked her a very honest question, Christian. Very Ito, simple to eh. ito congressman, kasi marami naman dyan sa mga nakaupo ngayon sa House, naging supporter din ni President Duterte at ni Vice President Sara Duterte ngayon, not so long ago. Somehow, kayo ba, nasurpresa pa kayo sa ganitong pag-uugali, knowing the Well, Dutertes? nasurpresa ako because my first surprise is
Why is the Vice President that way? Bakit ganun siya? Oo. When we are actually uh, when we are actually having a budget briefing, ba't di niya ihiwalay yung politics dito? Pangalawa, perhaps she was expecting that more congressmen on her side would support her. Pero nakita natin na there were only about three congressmen there. They even withheld their comments, no? Although nakita natin na nagko-comment sila, ibibigay sila ng kanilang. In fact, when I asked that her statement to be stricken off the record, ano sinabi ni Congressman Ungab? He's not objecting. Oo, pero he's may a comment. Oh, sinabi ko nga sa kanya, wag ka na mag-object diyan. Tama naman yung sinasabi ko eh. Oo. Ano yan, kasi matinding kaalyado ng mga Duterte yan eh. Pero kayo ba, personally, meron bang kahit papaano regret? After seeing what happened yesterday, may konting regret ba na dapat yata hindi na ako sumuporta dun sa administrasyon ng kanyang ama? Well, the thing is, alam mo naman, Christian, I even voted for her. I did not even vote for BBM, but I voted for Sara. Oo, sapagkat kinikilala ko yung kaalaman niya. I supported the war on drugs, although very public ako na sinasabi ko that hindi dapat na maraming napatay, no? And Senator Bato even called that collateral damage. So can you imagine more than 20,000 ang napatay and you call it collateral damage? Oo. Mm. Yun nga, Kaya yun ang binabanggit ko. meron bang regret sa inyo for supporting her? Yes, of course. Right now, napakalaki na regret ko by supporting her. Ibig sabihin, na ngayon, nakikita ko na that, it's more sa kanya, ginagawa niyang personal ang mga bagay na ito eh. When it is the country at stake and the budget of the people. Oo. Nga pala, Congressman, no? Inoobserbahan ko rin kasi yung ibang mga kongresista. Siguro, I can only imagine marami sa inyo na surprise dahil first time nyo ma-experience yung ganitong resource person, vice president. Mukhang binubuli kayo. I mean yung yung mga kongresista yung hanay, no? Pero napansin ko rin yung parang nagpipigil po, no? Sa tingin niyo medyo totoo ba yun na yung at least do you think that was a valid observation na merong ilan sa mga hanay ninyo na nagpipigil pa rin kasi nga paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, hindi ko na sabihin ang pangalan niya, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Sapagkat iniisip pa rin nila na marami pa rin nakaupo na Duterte. Yung anak mayor, yung isang anak congressman, o yung isang anak vice president. They're still in power, actually. Pero nga, may mga nakausap din ako tungkol dyan. No? Parang, kung ganito pa lang na vice president pa lang siya, ganito yung attitude niya. Parang can you imagine kung presidente yan? I mean, naglaro din ba yun sa isip nyo? Yung given In yung fact, pag-uugali niya kahapon. ang naglaro sa isip ko, gusto ko nga sabihin, hindi ko na lang sinabi na baka yung tingin nyo sa amin, napakababa. You are acting like the mayor of Davao City and you think that you are talking to your colleagues in the city council, no? Rather than you being the vice president and you are now talking to congressman. O baka mamaya nagmagalit ka pag may lumapit sa yung congressman, tulad ng ginawa mo ron sa Davao, sasampalin mo.
o, o umano sa isipan ko yung ganung bagay eh. Ay, yung nanuntok siya ng sheriff nung siya po yung mayor Nanuntok siya ng ng sheriff, Davao. oo. Oo. Pero yung yung concern niya about impeachment, kasi may umuugong na ganyan, no? Is that a valid concern? Meron ba talagang pagkilos para mag-file na impeachment complaint against her? Ah, Actually, to be truthful, I do not even know that. Walang hinagap sa akin at walang sinabi sa akin, walang lumapit sa akin about the impeachment. I do not even know there is even an impeachment thing that is happening in Congress. Maraming salamat, Congressman Benny Abante, for accommodating our request for interview. Maraming Thank salamat you, po, thank sir. you. Thank you, Christian. Yan, Always, ingat, always. Thank you ingat very po sa much. biyahe, sir. Yan po si Congresswoman Benny Abante. Nakausap po natin dito po sa issue ng pagdinig kahapon po sa budget ng Office of the Vice President. Okay? Diyan na po muna tapos kita-kita po tayo. Marami po tayong mga pag-uusapan dun sa mga susunod na episode po natin dito po sa Facts First Podcast. Ako po si Christian Esguera.